sa inyo. Kung gaano ako inusig, ganun din kayo. Wala nang puwang ang maging malahinga. Huwag niyong intindihin ang mga problema. Mabuhay kayo sa pananampalataya. Sapat ang grasya, manalig kayo ng lubos. Amen. Ang iglesyang ito ay nilinis na ng lubusan. At wala nang mga akam sa iglesyang ito at yung mga malahininga. Kasi yung masaganang pangako ng Diyos na biyaya at pagpapala, may condition yun eh. We have to meet the standards. If my words abide in you, and you abide in me, you can ask anything and I will give it to you. If you seek the kingdom of God and all His righteousness, everything else shall be added unto you. So ito yung mga standards na kailangan na maganap natin upang ganapin naman ng Diyos ang mga pangako. At meron siyang aral sa araw na ito na kailangan ganapin naman natin. Ito yung salita ng Diyos na gaganapin natin at ang masaganang pagpapala ibibigay sa atin. Ito'y ginawa ko to eh. Touch not the anointed of the Lord. Huwag niyong gagawa ng masama ang mga isinugo ng Diyos, ang mga propeta ng Diyos. Pagkat ito ang naging message sa akin ng Panginoon noon eh. Suportahan kong lubos si Brother Manny. Talagang nag-uumigting sa puso ko pagsuporta. Binabanatan si Brother Manny noong mga panahon na yon. Kaya nung sinusuportahan ko siya, ako din binabanatan. Si Manuel naman sumusuport, binabanatan. Pag sinusuportahan mo ang sugo ng Diyos, babanatan ka talaga ng mga kalaban. Pero kailanman hindi sila magwawagi. Kailanman hindi sila mananalo. Sapagkat ang sumusuporta sa mga anointed ng Diyos, masaganang proteksyon at pagpapala binibigay. Sabi sa Psalm 105:15. Na sinasabi, huwag niyong galawin ang mga pinahiran ko ng langis at huwag niyong gawa ng masama ang mga propeta ko. So alam niyo ba na itong si Haring Saul naging masamang hari? Si David, inuusig niya, pinipilit niya mapatay, pero hindi gumanti si David ng masama. Kaya yung message din ng prophet kanina eh, huwag kayong gaganti ng masama sa masama. Pagkat hahatulan tayo ng Diyos, ayon sa ginawa natin. Natatandaan ko noon mga kapatid, persecuted ako ng mga otoridad ko. Naging parang si David talaga ako nung araw, pinapatay ako. Pero kailanman hindi ako gumanti ng masama sa kanila. Natatandaan ko pa nakakatawa eh. Sabi ko sa kanilang apat, si Brother Fred, si Atang, si Pastor Hill, saka ito si Toteng. Kasama si Brother Manny, bago lima. Sabi ko, ano ba mga waistline ninyo? Kasi ang plano ko, bigyan ng mga pantalon eh. Alam niyo ba nangyari, sinukat ko yung mga waistline, inilista ko. Uubos na pala yung supply ng pantalon, ang dumating sa kanila, tuwalya. Nakakadyawan tuloy ako, sabi ni Pastor Phil, sinukat-sukat mo pa yung aming waistline, tuwalya lang pa. Ay ko hindi, naubusan lang ng ng mga pantalon. Eh yung tuwalya talagang laging eksakto sa bema. Tuwalya na lang binigay ko, walang pantalon eh. So sa madaling salita, hindi ko ginawa ng masama ang kahit sino sa pinuno ko at pinagpapala ko sila lagi. Hanggang sa kauli-ulian, si Brother Manny, hanggang talaga sabi na ako ng todo. Nagkakaroon ng gera nun sa iglesia natin eh. Eh si Brother Manny talagang persecuted dyan. Hanggang sa kahuli-ulian sandali, persecuted dyan. Ang sumuportang lubos dyan ako. Kaya naman, sinuportahan ako ng lubos na yun. Ngayon, ako lang ang nakatayo. Ako lang ang nalalabi na sinugo ng Diyos, LCJ Ministry. Alam niyo ba doon sa mga propeta rin, pag gumawa kayo ng masama, lagot kayo sa Diyos? Alam niyo yung istorya ni Elisha? Yung may mga bata pinatay ng oso, babasahin ko sa inyo yun ha. Sa 2 Kings 2:23. Tama, 2 Kings 2. Ito yung istorya ni Elisha. Ito yung mga bata ito ha. Pero kung nilapastangan nila ang isang propeta, pinarusahan ng Diyos itong mga bata. Babasahin ko sa inyo ha. Sa 2 Kings 2:23. At siya'y umahon sa Bethel mula roon.
At samantalang siya'y umaahon sa daan, may nagsilabas sa bayan ng mga bata. At tinuya siya, at sinabi niya sa kanila, umahon ka, ikaw na kalbo ang ulo. Kasi kalbo si Elisha eh. Walang gaanong buhok si Elisha, kalbo. Ikaw na kalbo ang ulo. Sabi naman, alam niyo mga bata, mga ano yan eh, mga pilyo yan eh. Kalbo, kalbo, kalbo. Si Elisha, kalbo. At siya'y lumingon sa likuran niya at nakita niya at sinumpan niya sila sa pangalan ng Panginoon at doon lumabas ang 2 osong babae sa gubat at lumapan ng 42 bata sa kanila. 42 bata pinatay ng osong babae. Nilait yung propeta. Kasi ang mga propeta, sugo ng Diyos yan eh. Tignan mo, kahit mga bata, pinarurusahan ng Diyos pag lumalait ka propeta. Ito si Pablo. Nung nandito siya sa Roma, yung si Elimas, ginagalit siya, tinutuya siya. Ang sabi na ni Pablo sa kanya, ikaw ang nakalaban ng Diyos, mabulag ka. Bulag si Elimas eh. Pero si David, talagang kahit anong gawa ni Saul sa kanya, hindi niya ginantihan. Isang pagkakamali lang ang ginawa ni David eh. Pinutulan niya ng laylayan yung damit ni Saul. At nagyabang pa siya. Pinagalitan siya ng Diyos. Do not touch the anointed of the Lord. Kaya nagkaroon doon ng Psalm 105:15 eh. Kasi tinanggalan niya, pinutulan niya eh. Pinagalitan niya. Anointed ko yan eh, kahit masama yan, ang otoridad ng Diyos nandyan. Kay Lucifer din. Nung si Lucifer ay nakomo na hatulan na si Lucifer, hindi na pwedeng igalang si Lucifer. Pero nung hindi pa nahatulan, ginagalang ni Michael. Sa ano yan eh, sa Jude. Nasa Jude yan eh. Jude 9. Dadapot ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moses ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta kundi sinabi, sawayin kanawa ng Panginoon. Kasi nung panahon na yon, alam ni Michael, archangel si Lucifer, may authority. Kaya sabi niya, sawayin kaya ng Panginoon. Hindi siya gumamit ng paglabastangan. Nag-submit pa rin siya sa otoridad. Anointed yun eh. Kaya lang fallen angels na eh. Si Pastor Phil din. Talagang galit na galit siya akin yan. Pero hindi ako nagsalita ng laban sa kanya o gumantigo. Ibinaubaya ko sa Diyos ang lahat. Si Brother Ross, ganun din. At itong sina Elmo, sina Carding, ito yung masamang ginawa nila sa akin. Ewan ko ngayon kung ano na ba nangyayari sa kanila. Kasi hindi natutulog ang Diyos sa bagay na ganyan. Galitan Diyos sa ganyan. Huwag mong gagalawin ng anointed ng Panginoon. Yun nga, kahit mga bata, kaya mo, pinatay ng Panginoon yung mga bata. Para patunayan na ang sinugo ng Diyos, banal yan. Hindi mo pwedeng galawin yan. Kapag ginalaw mo yan, ang ginagalaw mo, ang Diyos mismo. Sabi ng Genesis 12:1-3 naman, pag pinagpala mo naman ang sugo ng Diyos, kasi itong si Abraham, sugo ito ng Diyos eh. May pangako sa kanya na pagpapalain ng lahi niya. Sa kanyang binhi, manggagaling ang lahat ng pagpapala. Si Kristo yung binhi. Nanggaling siya kay Abraham. Sabi dito sa Genesis 12, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupain ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa. At ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang susumpa sa iyo. At pagpapalain sa iyo ang lahat na angkan sa lupa. So pag pinagpapala mo ang sugo ng Diyos, pagpapalain ka na. Pag isinusumpa mo, isusumpa ka. Kaya kapag tayo nagiging kamanggagawa ng apostol, si Brother Manny, na pagpapala tayong lubos. Ang pangalan natin ang susulat sa aklat ng buhay, sabi sa Philippians 4:3. Oo, ipinamamanhi ko naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong na iyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo, at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nanga sa aklat ng buhay. So kung gusto mong makatiyak
at pagpalain ka ng Diyos, yung isinugo ng Diyos, pagpalain mo, suportahan mo. Ibigay mo ang lahat ng biyaya at pagpapala. Isang example, si Elijah. Nagkaroon ng 3 taong taggutom nun, pamin. Pero doon sa lugar ng balo, konting langis na lang at sibada, huling kain na nila. Pero sabi ni Elijah, hindi, unahin mo ko at hindi kayo mauubusan ng pagkain. Naniwala yung balo kay Elijah, nasugo siya ng Diyos eh. Pinagpala. Ngayon yan, iglesia ngayon yan eh. Babae representing the church, pagpapalain mo yung sugo, hindi tayo magugutom. Masaganang pagpapala. Namatayan pa nga yun, pero binuhay yung anak eh. So nandun yung suporta ng Diyos at pagpapala sa lahat ng bagay. Kung susuportahan mo yung sinugo, pero once na ang sinugo ay nilabanan mo, nilapastakan mo, patay ka na sa Diyos. Yari ka sa Diyos. Kasi ang kalaban mo, ang Diyos mismo. Sabi sa Acts 3:22-23. Ganito yung ginawa nila kay Brother Manny, kaya nilipol sila ng Diyos, tinanggal sila lahat sa iglesia. Tunay na sinasabi ni Moises, ang Panginoon Diyos ay magtitindig sa iyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng iyong mga kapatid. At siya ang inyong pakinggan sa lahat ng bagay na sa inyo sasalitain niya. Kaya may dekreto ang apostol bilang propetang isinugo, bilang apostol, may mga dekretong itinatag sa iglesia na ordinansa, palatuntunan na gaganapin natin, magpapasakop tayo sa otoridad. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksain lubos mula sa gitna ng bayan. Ang daming hindi nakinig kay Brother Manny. Ang unang hindi nakikinig dyan, si Pastor Phil. Pinabayaan ni Brother Manny yan. Sumunod si Brother Ross. Hindi sumunod yan. Sumunod, lahat na halos ng pastor sa LCJB. Hindi sumunod. Bukod tanging ako ang talagang sumuportang lubos dyan. Natatandaan ko pa noon, pumunta ako kay Brother Manny. Tungkol doon sa finger nga yan eh. Doon sa pinarsecute ng todo, paglilayan gamit yung finger eh. Sabi ko, Brother Manny, napaka-effective po nung sa finger. Ginamit ko kay baby. Magaling na si baby. Sabi ni Brother Manny, sige, sabihin mo sa kanila yan, ipatotoo mo sa kanila na ito ang paraan ng Diyos. Di pinapatotoo ko, pero ang dami pa rin hindi naniniwala. Persecuted si Brother Manny talaga. Nung pala, yung mga panahon na yun, malapit na magtapos pala. Si Brother Manny, malapit na rin mapatay noon. Inaayos lang ng Diyos kung sino yung sa kanya at hindi sa kanya. Ang pagpapasakop sa otoridad, si Kores, si Datan at si Abiram, hindi na pasakop kay Moses, kinain ng lupa. So yung 250 manok rin nun, hindi na pasakop kay Moses. Tunupok sila ng apoy, pinatay sila ng Diyos. So ano pa bang sample ang ibibigay? Si Cain, pinatay si Abel, isang matuwid na anak ng Diyos. Ano ginawa ng Diyos kay Cain? Sabi ng Diyos kay Cain, tatatakan ko ang noo mo na ang pumatay sa iyo, paparusahan ko ng 7 beses. So ang naging vagabonds to palabo patay gutom to si Cain. Pinarusahan ng todo. Bakit? Pinatay niya yung kapatid niya at matuwid. Ganon din sa atin ngayon. Pag hindi tayo iniibig ng ating kapatid, pinapatay tayo. Nagiging sikain sila. At ang pagpapala ng Diyos, ibubuo sa mga sumusuporta sa sugo. Sabi ng Matthew 10:42, 40-42. Ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng ganti ng isang propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng ganti ng isang taong matuwid. At sino mang magpainom sa inyo sa maliliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalang alagad, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Pero mo, paiinumin mo lang ng tubig na malamig, gagantihan. Yung pang suportahan mo all the way through, igalang mo, mahalin mo, suportahan mo lubos, ibubuhos ng Diyos ang pagpapala sa iglesia. Pero yayariin naman niya lahat ng lalaban sa otoridad na yun. Proven yan sa iglesia natin. Na-prove ko na yan. Blessing shall be given to the supporters of God's servants. Ang masaganang pagpapala ibibigay sa mga susuporta, sa mga sugo ng Diyos. Sabi ng Mark 9:41.
Sapagkat ang sino mang magpainom sa inyo ng isang sarong tubig, dahil sa kayo'y kay Kristo. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala sa anumang paraan ang ganti sa Kanya. Hindi mawawala ang ganti. Yung reward ng Diyos ibibigay. Sino man yun, ha? Kahit unbeliever pa yun. Susuportahan ng Diyos yun. Pag sinuportahan niya ang sugo ng Diyos. Ganon talaga ang Diyos eh. Napakabuti niya sa mga sumusuporta sa isinusugo niya. Ginagantihan niya talaga. Kasi pag sinuportahan yung sinugo, ang Diyos mismo kinakalinga eh. Pero once na tininggi mo, ang Diyos ang tinitinggi mo. Kaya matakot tayo. Eh yan eh, itinuro yan ang magaling natin tagapagturo nung araw, si Brother Ross. Pero siya yung sumuway. Para si ano yan eh, yung may sakit na diabetes. If you have the knowledge, you have the power. Sino ba? Si Ernie Baron. Si Ernie Baron nagturo ng cleansing diet. Ang hinamatay niya, diabetes. Yung itinuturo niya, hindi niya ginagawa. Ako, sinunod ko yun. Nakatulong sa akin ng lubos yun. Talagang lumakas ako doon, nalinis ang dugo ko. Yung cleansing diet, mahusay. Pero hanggang ngayon, buhay ako. Yung mga ibinibigay ng Diyos sa ating karunungan, nakakabuti sa atin. Totoo yun, gawin mo lang eh. Maraming ibinibigay na karunungan kahit sa unbeliever. Sa mga doktor lang eh. Binigyan ng Diyos ang mga doktor ng karunungan, mag-diagnose, magbigay ng mga gamot. Pero ang nagpapagaling pa rin ang Diyos. Pero ginagamit sila. Instrumento para pagalingin tayo. Kaya napakahalaga lahat yan eh. Lahat ng mabubuting bagay ay para sa atin. Kahit sa unbeliever pa nang galing yan, basta sa ikabubuti natin, ino-honor ng Diyos yan. Sabi ng Proverbs 17:30, ito mabigat. Ito yung mabigat na pag ginawa sa atin, kawawa yung gagawa nito. Yung lahat ng umuusig sa akin, lahat ng hindi nagmamahal sa akin, lahat ng gumagawa ng mga bagay na wawasakin ako, lahat ng kasamaan ginagawa sa akin, hindi mawawala ang sama sa bahay nila. Ang bigat nito sa salita ng Diyos na to, nakakaawa ang mga ganyan sa kanila. Kahit nung araw pa nun, yung lahat ng tumirada sa akin, 6 feet below the ground na. Dalawa yun, may atraso sa akin, 6 feet below the ground. Lahat ng may atraso sa akin na gumagawa ng masama sa akin. Kasi pag ikaw man of God ka, ang susundin mo kasi Word of God eh. Magpapasakop ka sa Word of God. Pero pag hindi man of God yun, lalabanan yung man of God. At kawawa, sabi sa 17:13, sino mang gumaganti ng kasamaan sa mabuti, kasamaan ay hindi hiwalay sa kanyang bahay, napakabigat niyan. Ang kasamaan hindi hiwalay sa bahay noon. Ay hanggang ngayon nga, meron akong balita, persecuted pa rin ako. Natutuwa ako, bakit? Doon ko napatutunayan si Kristo na bakit? Inuusig ka eh. Ginagawa ka ng kasamaan, wala kang ginagawa. Kapag yung ginagawa sa inyo, inuusig kayo, nilalabas na, dahil kay Kristo, magala kayong labis. Pagkat ang reward sa inyo ng Diyos, masagana. Ibig sabihin talagang epektibo, napaka-epektibo. Imbis na magalit ka, matutuwa ka. Bakit? Proven eh. Na-improve natin na nasa iyo ang Diyos. Pag hanggang ngayon, inuusig kayo, lalo na yung dating kapatid natin. Inuusig kayo. Eh mga antikristo na yan, lumabas na ng iglesia, inuusig kayo, laban sa Diyos yan. Doon mo nalalaman na ikaw nasa Diyos talaga. Lalo kang nagpapakabanal eh. Napapatunayan. Kasi ang importante, napatutunayan mo. Yun ang pinaka-importante sa lahat, napatutunayan mo na ikaw nasa Diyos at nagpapakita yung mga ebidensya. Kailangan kasi sa kaso, mayroong physical evidence, corroborative evidence, may witness, may patutoo para mapatunayan yung kaso. Eh, ito na nga, nagaganap pa mga witnesses eh. Maraming mga ebidensya. At ang isang ebidensya, ginagawa ng Diyos sa atin, yung pagsamba eh. Sa Espiritu at katotohanan, ipinadadama talaga sa atin ang sikay na glory. Tapos yung mga sakit natin, unti-unti pa gagalingin. Kahit sabihin mo pa parang hindi gagaling ang sakit mo, gagaling yan. Tapos yung suportang material, hindi tayo magkukulang sa pagkain, sa inumin, sa lahat ng bagay. Pero we have to meet the standard. Isa nga ito, sinasabi ng Diyos na, do not touch the anointed of the Lord. Matindi yan, itinuro yan, pero hindi nila ginawa. Parang si Ernie Barang turo na turo, hindi naman ginagawa. Sabi ng Deuteronomy 7:15,
Ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit. Pati sakit sa bulsa. Ilalayo ng Diyos sa atin lahat ng sakit. Sakit ng ulo, sakit ng tiyan, sakit ng kalamnan, sakit ng bulsa. Lahat yan sosolve ng Diyos. At wala siyang iuhulog sa iyo sa masamang sakit na ibinigay sa Ehipto, na iyong nalalaman, kundi iuhulog niya sa lahat ng napopoot sa iyo. Biruin mo, nakakaawa ito. Alam niyo, nung araw, hindi ko na talaga napagpe-pray yan. Sina Elmo, sina Carding, sina Alex. Pero ngayon, bakit pinagpe-pray ko? Ay ko, bakit gano'n, ano? Binura ko na yan eh. Pero, meron akong awang nararamdaman sa kanila na ipagpe-pray ko pa. Ko, Lord, huwag mong pabayaan. Kasi, ayoko nyo na yung mangyayari sa akin na iwan ako ng Diyos. Yan din ang takot ni David eh. Kaya si David nagpakabanal-banal eh. Ninervous si David eh. Huwag mo kong iiwan. Ganun din ako eh. Huwag mo kong iiwan. Kasi pag iniwan ka nun ng Diyos, na-disgrasya na. Sino pa tutulong sa iyo? Iniwan ka ng Diyos. Kaya habang tayo nakakaunawa, nakakaintindi ng kalooban ng Diyos, gawin natin ang gawin. Kasi baka mamaya itakwil ka ng Diyos, nakakatakot. Sa Psalm 51:10, ito panalangin to ni David. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Kasi na-approve to ni David eh. Kasi si Saul, nagpapasugo ng masamang espiritu ang Diyos kay Saul eh. Kasi si Saul anointed, pero hindi sumusunod sa Diyos. Ang ginawa ni Saul, naghanap siya ng marunong tumugtog para maalis yung masamang espiritu sa kanya. Iniwan siya ng Holy Spirit eh. Eh si David, nalaman niya yun eh. Kaya sabi niya, huwag mo kong iiwan na yung Espiritu Santo. Magaling na musikero si David. Eh napakahusay ni David sa gera eh. Pag dumadating si David, yung mga babae nagsisigaw, hey, si David, nanalo, pumatay ng 10,000, na 100,000. Pagdating kay Saul, si Saul pumatay lang ng 20. Naiinggit si Saul. Kaya mula nun, sinisibat na niya lagi si David. Kahit saan magpunta, pinapatay. Hanggang sa nagkaroon ng follower si David. Simula 600. Yung follower na yun, yun yung mga despise. Yun yung mga kawawa sa Israel. Yun yung mga excommunicated ni Saul. Lahat ng kumampi kay David, excommunicated. Ganun din ang nangyari sa atin, di ba? Lahat ng kumampi sa akin, in-excommunicate. Di ba? Parang history ni David at ni Saul ang nagaganap eh. Ang dami Saul ng buhay ko. Asan na sila ngayon? Asan na yung mga Saulo na yan? Naubos ng lahat. Ako na lang, last man standing. Ako na lang ang nakatayo. At nakakaawa na. History repeat itself. Yung nangyari nun, nangyayari din ngayon. Yung naganap nun, nagaganap ngayon. Indifferent character nga lang. Si Judas, madaming nagaganap na Judas din ngayon. Pag nagnanakaw ka ng igabot handog, si Judas ka. So may dala kang lubis. Magbibigti ka sa bandang huli. Dapat matutunan na natin yung lahat na naganap ng araw sa ikatututo natin ngayon. So maintindihan natin na lahat ng naganap sa Old Testament, ipinakikita yan. Example yan para matuto tayo. Hindi natin gawin. Sabi ng Hebrews 10:29 to 31. Gaano kayang higpit na parusa sa akala nyo ang ihahatol sa nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpapabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya, sapagkat ating nakikilala yung nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang maghihiganti, at muli huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. So ang paghihiganti, ang Diyos ang maghihiganti. Huwag kang maghihiganti. Huwag kang gaganti ng masama sa masama. Hamang gawan tayo ng masama. O sige ka, matuwa ka. Sabi ng Diyos, magala kayo. Pag kayo di magagala ka, matuwa ka. Pray for those who persecute you. Kung kailangan pakainin mo pa nga sa Jollibee. Kung kailangan kumutan mo eh. Kasi hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ginawa natin. Kaya napakahalaga lahat ng ginagawa natin. At kapag ang ginagawa natin ayon sa Word of God, pagpapalain tayo ng Diyos.
masaganang pagpapala ito. Yung mga bagay na hindi natin akalain, ibibigay ng Diyos yun. Sabi sa Jeremiah 33:3. Tumawag ka sa akin, at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nalalaman. So maraming bagay tayo na hindi natin nalalaman, i-reveal ng Diyos yun. Ipapakita ng Diyos ang pagpapala sa atin. Basta mananatili lang tayo sumusunod at huwag mong gagalawin ang anointed of the Lord. Matinding matindi yan. Ito si Lucifer Diyos pa yung ginalaw niya. Talagang tatanga-tangi. Ang daming pwedeng galawin, Diyos pa yung ginalaw ni Lucifer. Kaya fallen angel ngayon siya. Tapos nagpaanak siya ng mga tao, Nephilim. Fallen angel din ang tawag sa Nephilim Anak ng mga fallen angel yun Lahi, kaya ginunaw ng Diyos ang mga tao nun. Dahil puro higanti na Kailangan gunawin ang lahat ng masama. Malapit na niyang gunawin itong mundong ito kasama ng mga masasama. Kaya ang ginagawa ng Diyos, inihahanda ang iglesia at binibili siya ng oras. Hindi nyo napapansin ang bilis ng oras? February, ano na ba ngayon? 16. Biruin nyo, kailan lang? February 16 na, 2014. Si John, aalis ng 21. Sabi ko, Lord, sana 20. Sabi ko, pero nung makita ko yung kalendaryo, 7 din naman Kasi yung February 7 plus 14, plus 7, 21 Sa February 21, aalis na si John. Kailan lang yun? Pag nagpe-pray kami ni Lito, maririnig lang ni Lito lagi sa akin, Panginoon, kung kalooban mo po dalhin ng anak ko sa abroad, pag-isiman, ikaw na po bahala, ikaw ang gagawa ng lahat na ito. Tinataas ko lang. Yun lang lagi prayer ko pag nagpe-pray kami ni Lito. Hanggang sa dumating na yung takdang oras. So kung meron kayong naisip ipag-pray, sabihin nyo sa akin. Sabi nga ni Janet, Brother Larry, bakit ang lakas mo sa Diyos? Kasi halos lahat ng pinagpe-pray niya sa akin, dinidinig ng Diyos Sabi ko, hindi ako malakas sa Diyos dahil malakas ang Diyos sa akin. Bakit? Natuturuan niya ako Napalakasin ako. So lumalakas ako sa pamamagitan ng Diyos. Kaya dinidinig ng Diyos ang dalangin ko, sinusunod ko siya. Kapag sinusunod mo ang Diyos, titingin ka ng Diyos. Sabi sa 1 John 3:22. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. So, ginagawa natin ang kalugod-lugod sa Kanya. Ano ba yung kalugod-lugod sa paningin ng Diyos? Ang sumunod sa utos ng Panginoong Hesus. Ang sundin ng lahat ng katuwiran ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, at ano man ang hingin natin, ibibigay. Kaya nga, si Molet, okay na ba yung sa opisina? Nag-pray yun. Hindi pa rin. Maayos din yun. Kasi si Janet din, mayroong persecutor kaagad dun Yung boss niyang galit sa kanya Imbis na 5 days siya pagtatrabaho 2 days lang. Ay ko, relax ka lang. Talagang ganyan ang Kristiyano. Yung mga hindi anak ng Diyos, talagang inuusig. Wala kang ginagawa, timanag. Matuwa ka. Bakit? Umpisa pa lang, inuusig na tayo. Matuwa ka. Pero hindi mananalo yan, bandang huli, 5 days ka rin. O kaya, humanap ka ng ibang trabaho. Ang daming opportunity dyan. So, ang Diyos ang bahala sa atin. Huwag kayong matatakot. If God is with you, who can be against you? Walang mananalo sa atin. Nasa atin ng Diyos Proven ko na yan Lahat ng lumaban nga sa akin, tiklop ng lahat Asa na sila? Wala ng lahat. Ay sabi ko, ang iglesia ito buo na Wala nang akal. Minesis kanina. Kailangan wala nang malahininga. Yung malahininga, yun yung kung kailan mo gusto. Pag meron kang pera, tumanggap kang pera kung kailan mo gustong mag-tithes. Bakit hindi mo ipadala kahit wala ka? Ako ganun ginagawa ko nung araw kasi proven sa akin pag natira yung pera ko sa bulsa, nagagastos ko Mahilig akong gumastos Kaya ang ginagawa ko, pag may perang dumating, iiwalay ko tithes, dadalhin ko na agad sa otoridad. Para hindi mo magalaw. So libre ka sa Diyos, wala ka atraso. Hindi ka magnanakaw, mamatay ka man mamaya, manilis ka. Yung hindi ka nakasunod, kakabaka ka, pag namatay ka mamaya, magnanakaw ka, di ba? So, kailangan maging wise ka, maging marunong ka. Word of God yan Hindi naman pwedeng baguhin yan. Mabubura mo ba yan? Hindi mo naman pwedeng bawasan, hindi mo pwedeng dagdagan. So, yan na yun Yung malahiling yun yung kailan niya lang gusto. Ang nasusunod siya, hindi pa ang Diyos. Kailangan, huwag kang maging si Jacob, maging si Israel ka. The God will rule. Kasi ang unang pangalan ni Jacob, supplanter
in replace of matalino, mautak si Jacob eh. Pero nung puwersahin niya yung pananampalataya na matalo niya yung anghel, makuha niya yung pagpapala. Sabi niya, pag hindi mo ko pinagpala, hindi kita bibitawan. Bibitawan na kita pag pinagpala mo ko. Di yun. Kunin natin yung pagpapala, i-grab natin mabuti sa pagsunod sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, you are Jacob, but now you shall be called Israel. God will rule. Ang Diyos na mag-ahari sa iyo. Kasi sa katalinuhan ni Jacob, siya pa nag-ahari. God will rule na, Israel ka na. Pagpapalain sa iyo lahat ng bansa. So, ganun din tayo. Dapat God will rule. Wala naman ang hininga, wala nang akan. Yung mga akan, pinatayan ng Diyos eh. Pinatay ni Joshua yan. Nagnakaw ng dilang ginto, nilagay doon sa ilalim ng bahay nila. Hindi mo makukubli ba sa Diyos yan? Hindi pwede. Walang lihim na hindi nabubunyag, walang bagay na hindi ililitaw ng Diyos. So, ilitaw mo na. Iladlad mo na kapa mo. Ano ka ba? Oo, kung oo, hindi kung hindi. Wala rito yung alanganin, walang bakla, walang pambalaki. It's either yes, yes, no, no. Kapag talagang tunay kang Kristiyano, yes, patunayan mo sa sarili mo. Magpakabanal-banal ka na, sundin mo lahat ng gusto ng Diyos. Ngayon kung ayaw mo, no, di sige, magpakalamig ka. Kasi hindi naman ayaw ng Diyos yung malahining eh. Pero once na nagsisikat, bumalik ka na, itodo mo na. Ang gusto ng Diyos, laging todo. Itodo mo, taya mo. Anong kursunada mo sa kabayo, itodo mo dun. Anong kursunada mo sa haring oros, itodo mo. Huwag na yung isang sakla mo. Walang malahininga. Itotodo mo sarili mo. Ibibigay mo sa Diyos. Buong buhay mo sa Diyos. Ang Diyos ang kakalingan ng lahat ng bagay sa iyo. Sabi ng Galatians 6:6, dadapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos, makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng bagay na mabuti. So yung mga tinawag ng Diyos na mga pinuno, nagtagapagturo, mga pastor, bigyan mo ng kabutihan yan, gantihan mo ng lahat ng bagay na mabuti, ibibigay na sa iyo ng Diyos ang lahat ng kabutihan. So kailangan magtanim ka para umani ka eh. Kung itinatanim mo ay puro perwisyo, di aani ka ng perwisyo. So dapat matutunan natin, sabi ng 1 Timothy 5:17, ang mga matatanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariin mo'y may karapatan sa iba yung kapurihan. Sa double honor nga ibibigay mo eh. Dobling kapurihan. Lalong-lalo na ang nagpapagal sa salita at nagtuturo. So a pastor is up to teach. Hindi pwedeng ang hinirang na pastor ay hindi magaling magturo. Kailangan, when you are a pastor, you are up to teach. My people are destroyed because of lack of knowledge. Kung ang isang pastor ay walang espiritu ng pagtuturo, madidestroy. Kaya ang ginagawa ng Diyos, kapag humirang siya ng pastor, binibigyan niya ng espiritu ng karunungan, kapahayagan, kaalaman, kaunawaan, para makapagturo lubos sa iglesia, maituro sa iglesia lahat ng detalye na dapat gawin. Yun naman ang ginagawa ng Espiritu Santo sa atin. Lahat na ng detalye, ni isa-isa sa atin. Malapit nang matapos. Konting panahon na lang, magra-rapture na. Aanin natin lahat yan. Gugunawin na to, malapit na. So anong pagkatao meron ka, sabi ni Pedro? Malapit nang matapos. So anong gagawin mo? Konting panahon na lang. Halimbawa, bibitayin ka. Sasabihin ng mga, anong huling hiling mo? Bibitayin ka na mamaya. Anong masasarap na pagkain gusto mo? Makakakain pa kaya yun? Papatayin na. Kung mamamatay ka na mamaya, ano gagawin mo? Di ba ihahanda mo ang kaluluwa mo? Kailangan kung mamamatay ka, hindi ko na kailangan kumain ng masarap. Doon naman sa langit, di naman kakain doon eh. Ang ihahanda mo na, magsisisi ka ng lubos, linisin mo espiritu at kaluluwa mo. Ito na yung panahon na yun, malapit na tayong bitayin. Malapit na eh. Malapit na tayong kunin ng Diyos eh. So, iyan, damoy kaluluwa mo. Linisin mo mabuti. Baka mamaya may dumi pa dyan. Hindi pa renovated na mabuti. I-renovate. Sabi ng 1 Philippians 4:19. Gayunman ay mabuti ang iyong ginagawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. Kasi si Pablo may sakit eh.
Meron siyang sakit na hindi gumagaling. Ewan natin kung may diabetes to o cancer of the flesh. Hindi gumagaling eh. Eh sa diabetes, ang tagal gumaling o kaya cancer of the flesh. Gayunman ay mabuti ang inyong ginagawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. At kayo mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, alinmang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang. Sa lahat ng iglesia ng LCJ, kayo lamang na taga-Pilipos at tumanggap sa akin, naniwala at tiwala. Lahat sila hindi naniniwala sa akin. Sina Elmo, sina Cardi, hanggang ngayon nga, hindi pa naniniwala. Sina Elmo, sina Cardi, sina Alex, hindi nila ako tinatanggap. Pero bukod tanging kayong taga-Pilipos, na tinanggap nyo ko, iginalang nyo ko, minahal nyo ko, gagantihan kayo ng Diyos ng masagana. Sapagkat sa Thessalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Yung taga-Pilipos, talagang suportado si Pablo. Nagpapadala ng gamot, pera, kay Epaprodito, binibigay. Ito yung kasunod nun eh. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Dadapat mayroon ako ng lahat ng bagay. At sumasagana ako'y busog. Palibasa'y tumanggap kay Epaprodito ng bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog ng kaaya-aya na lubang nakakalugod sa Diyos, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ako madalas ko rin gamitin niya yung aking Diyos. Ewan ko sa Diyos mo, pero yung Diyos ko, kilala ko eh. At yung Diyos ko, kilala ako. Ewan ko sa Diyos mo. Kasi sinasabi nila, yung Diyos natin. Anong Diyos natin? Ewan ko sa Diyos mo. Anong natin? Sasama mo ako sa inyo. Ano yung Diyos mo? Diyos ko. Iba ka mamaya yung Diyos mo, iba sa Diyos ko. Kasi yung Diyos ko, yun ang gumawa ng langit at lupa. Yun yung nagsulat ng Bible. At siya yung pinaglilingkuran ko the rest of my life. Amen!